quick reaction video tayo mga kapinas. Inihain na sa Korte Suprema ang petisyon na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil sa pagkakaroon ng mga blanco sa BICAM report na pinagbasihan nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinakita ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso 2025 national budget. Paglabag daw sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Sir, pwede mo ng comment sa petition ng Supreme Court? At sa petition nila kung ungab sa Supreme Court na sabi naman ni Bersamin, hindi pa raw nasisilbi sa kanya ang petisyon kaya hindi niya pa nakikita ang laman nito. Kanina nakita ng GMA Integrated News ang kopya ng BICAM report ng 2025 budget mula sa Legislative Library, Archives and Museum ng Kamara. Dito makikitang may mga blanco nga sa dokumento. Kahapon, inamin ni House Appropriations Chairman Representative Stella Kimbo na may mga blanco nga silang items sa BICAM report pero hindi raw nito maapektuhan ang validity ng budget dahil napag-usapan na ang pondo para sa mga ito. Binanggit din sa Supreme Court petition ni Ungab at Rodriguez na lapag umano sa saligang batas ang pagdadagdag ng Kamara at Senado sa kani-kanilang budget na lagpas sa ipinanukala ng Pangulo. Pinagmukha lamang daw na edukasyon ang may pinakamalaking budget allocation dahil isinama dito ang ilang institusyong nasa ilalim ng Defense at Interior and Local Government Department. At labag din daw sa konstitusyon ang pagtanggal sa pondo ng PhilHealth. Pero sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chairman ng Appropriations Committee, the PhilHealth is technically an income generating agency. So it's a wrong nomenclature to say na ito'y budget binibigay annually. It's a subsidy of the government. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. So mga kapinas, dapat bang ipagwalang bisa ang national budget para sa 2025? Comment down below, oo or hindi. Thank you.